Good evening, mga kapatid at mga kaibigan. Lahat po kayo na tinatawag ng Panginoon na manood, makinig, magbahagi ng salita ng Panginoon. I greet you with a lovely evening. This is your servant for Christ's sake, and this is our topic tonight. Continuation po ito ng preaching po natin kagabi. Okay po? So, the role of the Holy Spirit in us in living a victorious life. Part 2 po ito. Kung inakala po ninyo na ito ay parang ordinaryo lang, ibig sabihin parang yung superficial, no, hindi po. Kailangan po natin ito. Kasi pag hindi tayo matuto ng mamuhay na mapagtagumpay sa pamagitan ng Banal na Espiritu, then maging ang mga mahal natin sa buhay, apektado po yan. Meaning, hindi natin sila matulungan. Maging ang mga nag-observe sa atin, hindi makakita ng buhay na talagang pinagpapala ng Panginoon. Not necessarily material, kundi yung pagpapala na kahit na daraan tayo sa mga pagsubok at sa mga kahirapan, we are more than conquerors through Him who loves us. So, tulungan tayo ng Panginoon na sabayan po, pag-aralan po natin ito. We again read Romans chapter 8, sabi dito, "For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. So then, those who are in the flesh cannot please God. But you are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you. Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not his. And if Christ is in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Therefore, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live according to the flesh. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. For as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the Spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God." The Lord bless His word. Konting review. Ito ang pinag-aralan natin kagabi. How does God work in us? Paano ba ang Banal na Espiritu nagtatrabaho sa loob natin? Ha? Paano ito nangyayari? Una, nakipag-communicate ang Banal na Espiritu sa atin. The Holy Spirit communicates with our spirit. At ito ay sa mamagitan ng salita ng Diyos and sa mamagitan ng Spirit's intuition. Yung discerning o kaya't ang pag-perceive in our spirit ng kalooban ng Panginoon. So, ito po yung mga hindi na nabanggit directly from the Word of God na kalooban ng Panginoon, pero hindi naman kontra sa kalooban ng Panginoon. Okay? Rather sa salita ng Panginoon. So, through His Word and through our spirit's intuition. So, ito, ang patutuo niyan, for as many are led by the Spirit of God, these are the sons of God. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Okay, ngayon, dagdagan natin examples natin katulad ng ginamit na natin kahapon upang makita natin ito ay talagang biblikal na ang Banal na Espiritu ay nakikipag-ugnayan sa atin, meaning nakakapag-communicate sa atin sa espiritu natin. Tingnan nyo ito, Acts chapter 8 verse 29, tungkol po ito kay Philip.
yung ginamit ng Panginoon na mag-witness doon sa eunuch. Bago siya punta doon, sabi dito, the Spirit said to Philip, go near and overtake this chariot. Paano ito napakinggan ni Philip? Sa audible ba na boses? Mayroon ba siyang narinig na boses? Hindi po. Sa loob po ng kanyang espiritu. So iba naman yun na may napapakinggan ka na parang boses sa labas. Oops, delikado po yon. Pero talagang ang tunay na mananampalataya na hindi namumuhay sa kasalanan. Meaning, hindi tayo nagkukonsente sa kasalanan. Then, the Holy Spirit can clearly reveal His will to us. Okay? Acts chapter 8 verse 29. Another one, while Peter thought about the vision, the Spirit said to him, behold, 3 men are seeking you. Acts chapter 10 verse 19. Basahin yung context niyan. Patungkol naman ito sa pag-witness ni Apostol Pedro sa pamilya ni Cornelio. Okay? Devoted unbeliever na kailangan makarinig ng Ebanghelyo. And so, the Spirit said to him, paano napakinggan? Again, in the inner person or in our spirit. So, ganun po, mga kapatid, ang tinuturo ng salita ng Panginoon. Now, pangalawa na gusto nating pag-aralan ngayon, how does God work in us? The Holy Spirit strengthens our new spirit, the inner person. Pinapalakas ng Banal na Espiritu ang espiritu natin. Now, tandaan po ninyo, ang Banal na Espiritu, hindi po directly makikipag-ugnayan sa kaluluwa po natin. Sa Espiritu po. Maliwanag yun sa Romans 8:14 at Romans 8:16. He communicates with our spirit. Hindi po sa ating kaluluwa. Okay? So the Holy Spirit strengthens our new spirit, the inner person, again, through His Word and through our prayers. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, sabi niya, the word that I spoken unto you, they are spirit and they are life. So pagkain din ito ng ating espiritu at pagkain din ito ng kaluluwa. Pero paano ito natatransmit? Mamaya pag-aralan po natin. So through His Word, mahalagang-mahalaga ang salita ng Panginoon, ang pananalangin at ang pagtatrabaho ng Banal na Espiritu sa ating ikalalago upang tayo ay maging spiritual Christians. Okay? Hindi tayo maging karnal, kundi tayo ay maging mga spiritual Christians. So through His Word and through our prayers. Then He opens the eyes of our understanding to see our riches in Christ. Mahalaga po ito mga kapatid. Kasi iba naman yung pag-intindi ng salita ng Panginoon sa pamagitan lang gamit ang ating sariling wisdom. Halimbawa, medyo magaling ka mag-intindi ng ng grammar. And then maintindihan mo yung sinasabi. Pero hanggang lang yun sa kaluluwa po natin. Meaning, it is being apprehended or understood by the mind. Pero iba ito mga kapatid. Iba ito. Ang Banal na Espiritu, binubuksan ang mata ng ating pakaintindi upang makita natin ang kayamanan natin diyan kay Kristo. So, ang gagawin natin yung mga kapatid, pag-aralan natin ang prayer ni Apostol Pablo doon sa Book of Ephesians, kasi may dalawang prayer siya doon. And very sincere prayer towards the believers, the new believers especially. Sabi sa verse 17, ang prayer niya doon, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Pansinin po ninyo, ibibigay daw na nanalangin siya sa Ama na bigyan ang mga mananampalataya ng espiritu ng karunungan at pagpapahayag diyan sa pagkakilala sa Panginoon. And then, ang purpose, the eyes of your understanding being enlightened. Mayroon palang mata ang ating pag-intindi. Mayroong mata pala. The eyes of your understanding. It's not this eyes na physical.
that you may know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints. So para malaman natin ito in an experiential way, itong sinasabi na kalagayan natin dyan kay Kristo, na tayo ay mayaman dyan kay Kristo. Then, sabi sa verse 19, and what is the exceeding greatness of His power to usward who believe? Tingnan po ninyo yan. Pag tayo ay binigyan ng espiritu ng pakaunawa o ng kaalaman sa pamagitan ng pakakilala sa Panginoong Jesucristo, then nakikita rin natin ang exceeding greatness of His power. Okay? Ang kapangyarihan na nandyan po sa atin toward us who believe according to the working of His mighty power. So very, very important ito mga kapatid. And if the Lord would tarry, then we can have series in the book of Ephesians. Napakaganda po ng aklat na yan. Now, ang sunod na prayer is ang chapter 3, 14 and 15. Okay? Chapter 3. 2 prayers lang ni Apostol Pablo dito. Sabi niya dito, for this reason, I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and earth is named. Makita niyo ang pagkasinsiro ni Apostol Pablo. Talagang hinihingi niya ito. Sincerely from the Father. Iniluluhod niya ang kanyang mga tuhod. Okay? Now, ano ang kanyang prayer? Verse 16. That He would grant you according to the riches of His glory. Wow, grabe po yan. Bigyan daw tayo ng Diyos ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian. Ano yon? To be strengthened with might. Upang tayo mapalakas na puspos ng kapangyarihan through His Spirit in the inner man. Okay? So maliwanag po yun na dapat lumakas po ang ating espiritu to be strengthened. At ang sinong magpapalakas po sa atin yan? Ang banal na espiritu. Okay? Bubuksan ang ating mga kaisipan, makikita natin hindi lang yung letra ng salita, kundi ang katotohanan doon sa salita. Then, makita natin yon, then ang ating emotion ay talagang maapektahan, and then we embrace the truth. Okay? So, verse 18 or 17 and 18, that Christ may dwell in your hearts through faith. Tandaan po ninyo mga kapatid, it is through faith. Meaning itong dwelling ng Banal na Espiritu o ng Panginoong Jesucristo sa ating buhay, hindi lang itong nanirahan siya dito, ang Banal na Espiritu, permanently, but rather, sa susunod pa na verse, na makita natin ang fullness ng Banal na Espiritu sa buhay natin. Okay? That Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the width and length and depth and height, to know the love of Christ which passes knowledge. Nandiyan mga kapatid, this is not just knowing by the head, it's knowing by the heart. Katulad ng sinasabi ko sa inyo, ang isang batang maliit, tanungin mo kung kilala niya ang kanyang mama, about 2 years old siya. Of course, sasabihin niya, kilala. Ituturo niya sa'yo kung sinong mama niya. Pero tanungin mo siya ng profile ng kanyang mama, ilang taon, ano ang birthday, hindi niya alam yun. Di ba? Pero hindi mo siya maluloko dahil kilala niya ang kanyang mama sa pagkilala ng puso. Very, very important yun. At ganito pong sinasabi. Meaning, this is an intimate loving of the Lord, to know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Mahalagang mahalaga ito mga kapatid, kasi ito po ang magbibigay daan upang ang ating buong pagkatao ay makasunod sa Panginoon na hindi po ayon sa ating sariling kalakasan. Okay? So we need this figure. Once again, ito po ang order
ng management o kaya ng pag-govern ng Diyos sa tao before the fall. Adam before the fall. Makita po niyo sa araw na yan, ang spirit ang master yan. Ang kaluluwa, parang steward lang siya at ang body, servant lang siya. Meaning, kumukuha ng direction ang espiritu sa Diyos. Kasi the spirit communicates with our spirit. Kumukuha ng direction doon. And then, dahil doon sa stage na yun, wala pang kasalanan ang tao. So, in unison po sila. All three joined together in one accord and purpose. Wala dyan ng laban or giyera, yung inner battle natin, wala dyan. Talagang sumusunod lang po yun. Adam before the fall. Subalit after the fall, napaliktad mga kapatid. Bali, ang katawan natin ang naging master na. Kung ano ang gusto ng sanlibutan, kung ano ang gusto ng ating laman, ng fleshly life natin, at kung ano ang gusto ng Diablo, yun ang sinusunod natin, consciously or unconsciously. So makita nyo, sa direksyon na yan, ang espiritu, servant, alipin na lang. Okay? At ang kaluluwa, steward pa rin siya. Okay, so very, very important na maintindihan po natin ito. Nang mangyari ang regeneration, ang pagkaligtas ng isang tao, ang plano ng Panginoon, okay, na itong nangyari sa loob, the inner man, which is the spirit of our spirit, na doon naninirahan ang banal na espiritu, ang isinilang na muli o ipinanganak na muli, which is the spirit, then kailangan ito mapuspos ng banal na espiritu upang sa ganon, ma-influence din ng espiritu ang kaluluwa. Okay? Very, very important. Na-illustrate na natin yon kung nanood kayo sa akin noon. Like the example or the type in the Old Testament about the tabernacle. Mayroong Holy of Holies na doon nakatira ang Diyos. That's also the picture of our spirit. Okay? Na pinananahanan ng banal na espiritu. Ngayon, kailangang ma-influence ng espiritu natin sa pamagitan ng banal na espiritu ang ating kaluluwa. Remember, sabi ko sa inyo, hindi po directly nakikipag-communicate ang banal na espiritu sa kaluluwa po natin. Hindi po. Sa espiritu po natin yun. Nakikipag-communicate siya. So our spirit must be filled with the Holy Spirit upang sa ganon, ma-influence niya ang kaluluwa, mapuspos din ang ating kaluluwa ng banal na espiritu, and therefore, ang ating katawan ay susunod pa rin. Sa madaling salita, mga kapatid, gustong ibalik ng Panginoon yung original na management, if you want to say that, management or ascendancy. Gustong ibalik ng Panginoon yun. Pero, ito ay sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng banal na espiritu sa espiritu natin, and then, of course, our cooperation by faith sa banal na espiritu para ma-influence ang kaluluwa, and then our whole being will be following the Lord. Okay? So, kung medyo mahirap po sa inyo ito mga kapatid at mga kaibigan, I would suggest, balik-balikan po ninyo ang tape. Total, nandyan naman yan sa inyo, balik-balikan po ninyo. I believe, lalo na kayong mga nagtiyaga na manood, makinig sa akin, matagal na, halos 1 year na tayong, mag-1 year na tayo nagbo-broadcast nito. Kayong mga nanonood sa akin at patuloy na nagtsatsaga dito, I believe you really want to grow. I believe serious kayo sa inyong relationship sa Panginoon. Okay? Kasi ano naman ang pakinabang ng relasyon na yan kung wala namang nangyayari sa relasyon na yan? Para kang nagpakasal, pagkatapos wala namang kayong sweetness na mag-asawa. Di ba? Okay. So, seryoso po kayo? Then, ito po ang tinuturo ng salita ng Panginoon. When our spirit is strengthened, it influences the soul to set our minds on spiritual things. Tandaan po ninyo yan, set our minds. Ang isipan po natin. May problema kasing isipan natin ito. Kailangang
matawag diyan, ma-renew. Okay, mabago ang ating mga mindsets, okay? It influences the soul to set our minds on spiritual things. Pag napalakas ang espiritu natin, ini-influensya niya ang kaluluwa kasi ang may communication sa kaluluwa na direct ang espiritu natin. Hindi yung banal na espiritu. Okay? It influences the soul to set our minds on spiritual things. Pangalawa, our emotions are set to embrace the truth. Tandaan po ninyo, ang mind na sinasabi or intellect natin, doon po nakatira yun o doon ang component niya sa kaluluwa. Intellect, emotion, and will, nandoon po yan sa kaluluwa. Okay? So, it influences the soul to set our minds on spiritual things. Then, our emotions are set to embrace the truth. So, pinapakita sa atin ng Banal na Espiritu, wow, ito pala ang kayamanan natin dyan kay Kristo. Ito pala ang katayuan natin dyan sa Panginoong Jesucristo. Ang galing pala talaga ng Panginoon. Ang beauty ng kaluwalhatian ng Panginoon, nakikita natin yun through the eyes of our faith. Using God's Word. Applied by the Holy Spirit in our spirit. And then, pag na-influence itong ating emotion, so, we embrace the truth that we have learned na gusto natin yun, angkinin natin yun. Okay? And then, we decide by faith to do God's will by the power of the Holy Spirit. Ganun po magtrabaho ang Banal na Espiritu. Sa Espiritu natin, beg the pospis itong Banal na Espiritu, ng Espiritu natin ng Banal na Espiritu, we are being strengthened, then it influences the soul, then ang emotion down to our will. Kaya, maging ang pagdidesisyon natin ay naaayon na yon sa kalooban ng Panginoon. Naalala nyo? Yung Philippians chapter 2 verse 12 and 13 na binasa natin kagabi. Anong sabi doon? Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not just in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God who works in you both to will and to do of His good pleasure. Okay? Hindi ito na para tayong robot. Ha? Hindi. Meron tayo pa rin decision making. Hindi yun nawawala. However, that decision making must be influenced by the Spirit of God, using our spirit and the Word of God para ma-influence tayo na magdesisyon pabor sa Diyos. Okay po? So, medyo maliwanag. Sana balik-balikan po ninyo ito. But then the problem, may problema po ang ating isip, the problem with our mind. Lalo na kung medyo naging mananampalataya ka, dumaan ka na muna sa maraming mga filosofiya, mga mali na mga filosofiya, o kaya maling pamumuhay. Okay? Mas malaki ang problema. So the problem with our mind, not just the lack of knowledge. Tandaan po ninyo, hindi lang sa kakulangan ng pakaintindi. Maaring hindi nga tayo naturuan ng maigi, na dapat sana naturuan tayo ng maigi, pero hindi yun ang malaking problema. Ang problema yung mindset. The problem of mindset, saan nakatuon ang ating isipan? Pag ang ating isipan ay nakatuon sa sarili natin, okay? Self-centered tayo, then hindi po natin maintindihan ang mga bagay na ito. Pag ang ating isipan ay nakatuon sa mga bagay, material, o relational sa sanlibutan ito, pag nakatuon dyan, then hindi rin natin maintindihan ito. Our minds must be towards the Spirit of God, towards spiritual things. Okay? Mamaya babasahin natin yon. Our minds are by nature self-worshiping minds. Yun po ang totoo. Gusto natin purihin, gusto natin na tayong bida, self-worshiping minds. Ganun ang mindset natin eh. Kaya nga lumalabas doon ang pagpahambog. Gusto natin yun. Parang gusto natin na angat tayo sa kapwa, sa ibang tao, di ba? Ganun po yun. But these are carnalities. And I tell you, there are two kinds of carnal Christians or backsliding Christians. There are two kinds. Number one, yung talagang gumagawa lantaran ng kasalanan niya. Meaning, lumalabas yun sa katawan,
Ang kanyang desisyon ay sundin ang kagustuhan ng kanyang katawan, sundin ang kagustuhan ng laman. So, ganun lumalabas yun. Overt sin ang tawag natin dyan. Pero mayroong kasalanan na nasa loob lang ng ating puso. Katulad ng pride, pagpambog, yan. At ito naman ay nagdedepende tayo sa ating sarili. Meaning, pag hindi tayo spiritually minded, then ang pinagkakatiwalaan natin o ang nagtitiwala tayo doon sa magagawa natin. Kasi matalino tayo. Magaling, alam natin ito eh. Alam natin ito. We depend upon our knowledge. But tandaan po ninyo, sabi ng Bible, trust in the Lord with all your heart. And lean not unto your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. And He shall direct your paths. Alam ko na marami sa inyong alam yan. And of course, yung Jeremiah 17 verse 5 na sinasabi doon, cursed be the man who trusts in man, who makes his arm or his flesh his strength. Okay? So, dalawang klase ng backslider o dalawang klase ng carnal Christian. Yung sa panlabas, nakikita mo namumuhay ng tama. Nagbabasa ng Bible, nagbibigay ng tithes niya. Makita mo parang mabait siya. Ang problema, nagtitiwala siya sa kanyang kakayahan. Hindi sa kapuspusan ng banal na espiritu, kundi sa kapuspusan ng sarili niyang abilidad at sarili niyang kaalaman. Sa harap ng Diyos, karnal ang taong yan. And it's very dangerous. Mas dangerous yung parang marami kang alam, but knowledge pops up. At doon ka nagtitiwala sa alam mo, hindi masama na marami kang alam. Pero ang masama kung nagtitiwala tayo sa kaalaman po natin. Okay po? Our minds are by nature self-worshiping minds. Our minds are fallen. They have a spirit or a mindset that is hostile to the absolute supremacy of God. Yun, ayaw natin na may parang namumuno sa atin. Ayaw tayong magpasakop. We do not want to see God as worthy of knowing well and treasuring Him above all things. Yun nga ang sinasabi ko sa inyo na pag hindi tayo lumago diyan sa relationship natin sa Panginoon, para sa atin, very ordinary yung relationship natin mananalangin lang kung may problema. Pag wala ng problema, isigulaki ang buhay. Magbabasa lang ng Bible as mechanical na pagbabasa. Pero wala yung hunger and thirst for the Word of God. And yun mga kapatid, dumaan din po ako dyan. At kung minsan, dumaraan pa rin ako dyan. That's why there must be that daily dying with the Lord. Okay? So, Romans 8:5, ito ang sinasabi. For those who live according to the flesh, tingnan po niyo yan, set their minds on the things of the flesh. Ano daw ang mindset nila? Doon sa patungkol sa laman. Kung paano magkaroon ng pera, at wala, hanggang lang doon. Kung paano maging successful sa sanlibutan ito, kung paano maging sikat. Now, walang problema sana magkaroon ka ng pera. Walang problema kasi tinuturo naman ng Panginoon yan na kung masipag ka, magkakaroon ka ng ganyan. But then, to rely on it, o hanggang ka lang doon, you fall short of God's glory. Why? Everything comes from God. Everything must be for God. When God has given us the grace, that grace should be for His glory. Di ba? Ganun po yun mga kapatid. Yung bagang sinasabi ko sa inyo na eternity connected. Ano mang ginagawa natin dito sa libutan, it must be eternity connected. Ang mindset natin doon sa kung paano maluluwalhati ang Panginoon. Okay? So ito naman ay nakikita natin sa pag-influensya ng Banal na Espiritu. Kaya nga sabi ng Colossians baga, if you then be risen with Christ, seek those things which are above. Diba? Let your mind be in Christ. Sabi naman ng book of Philippians. So, for those who live according to the flesh, set their minds on the things of the flesh.
But those who live according to the Spirit, meaning yung titiwala sa banal na Espiritu, yung namumuhay ayon sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, sa kapuspusan ng banal na Espiritu, ang mindset niya spiritual. Okay? Things of the Spirit. For to be carnally minded is death. Grabe, medyo nakatakot yan, ha? To be carnally minded, kung ang isipan natin ay talagang nandoon lang sa mga bagay na patungkol sa ating sarili, umiikot lang ating buhay doon sa sirkulo ng ating sarili, carnally minded tayo, delikado, patay. But to be spiritually minded is life and peace. Okay? Meron kapayapaan kung spiritually minded po tayo. Then ito, because the carnal mind is enmity against God. Grabe pala mga kapatid. Hindi kailanman ang isipan natin o sarili nating kaisipan o sarili nating kaparaanan, abilidad, hindi kailanman ito makapagbibigay luwalhati sa Panginoon. Palaging kalaban ito ng Diyos at kalaban ito ang Diyos. It is not subject to the law of God, nor indeed can be. Hindi nga pwede. So then those who are in the flesh cannot please God. Grabe, ang kapatid. Kaya nga importante na tayo po ay namumuhay ayon sa banal na Espiritu. Ang Espiritu natin, pinapalakas ng banal na Espiritu. Ang kaluluwa natin, ini-influensya ng Espiritu natin, and thereby influencing the whole person, mind, emotion, and will. Then we become spiritual. Now, tandaan po ninyo, hindi po ito na parang push button na gagawin mo. Hindi po. It may take time na hindi pa natin maintindihan, pero as we yield our lives to the Lord, then it becomes a process and a lifestyle. Okay? We will not come to perfection habang nandito tayo sa katawang ito. Hindi po tayo maging sinlessly perfect, but we can grow and become victorious. Okay po? So verse 9, but you are not in the flesh but in the Spirit. Wow, ang ganda po nito. Assurance po ito na kung tunay tayo na mananampalataya, siyempre pinananahanan tayo ng banal na Espiritu. At dahil pinananahanan tayo ng banal na Espiritu, hindi na tayo sa laman. Bakit? Napatay na ang datihang pagkatao. Hindi na tayo sakop ng kautusan. Bakit? Namatay na rin tayo kasama ng Panginoong Jesucristo at nabuhay tayong muli na parang ikinasal kay Kristo. Okay? So you are not in the flesh but in the Spirit. Kung talagang totoo na ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin. Kung wala sa atin yun ang banal na Espiritu, anong ibig sabihin yan? Hindi ka pag-aari ng Diyos. Grabe po yan. Hindi ka pag-aari ng Diyos. Kanino ka pag-aari? So, if anyone does not have the Spirit of Christ, is not malalaman mo rin ito, mga kapatid, na kung yan nandiyan sa iyong banal na Espiritu, then, of course, alam natin na you desire the Word of God. Gusto mo ang salita ng Panginoon. Gusto mo lumago dyan. Gusto mo na mapuspos ka ng banal na Espiritu dahil nakikita mong weakness mo eh. Actually, sa experience ng mga kapatid, the more na lalapit ka, gusto mong lumapit sa Panginoon, the more na nakikita mo yung sarili na, nako, ang sama ko pala. Ito palang mga kahinaan ko. Madali pala ako magpahambog. Ganun po yun. Kasi lumalapit ka sa liwanag, nakikita mo ang mga dark spots ng buhay mo. Yun. At pag nakikita natin yun, and we desire to be transformed by the renewing of our mind, then we become spiritual. Okay? Sabi ng verse 11 naman, but if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Pakinggan po ninyo yan. Kung talagang ang banal na Espiritu nandyan sa atin, yung Espiritu na yon na nagbuhay muli sa Panginoong Jesucristo, then maging itong ating katawang lupa, mortal bodies, meaning hindi yung resurrected body, our mortal bodies, pwedeng palakasin ng banal na Espiritu
na namumuhay sa atin. Of course, para yun sa kanyang kaluwalhatian. Ibig sabihin, when the Spirit of God fills our spirit, and then ang Espiritu naman natin, through the Word of God, through the influence of the Holy Spirit, ma-influence ang kaluluwa, then lalakas po tayo, and even our bodies will be quickened by the Spirit of God. Kaya minsan, I don't know kung nararamdaman po ninyo yan, pero sinabi ko na nga, may mga experience tayo na parang hindi mo kaya, parang mahinang-mahina ka na, hindi mo kaya eh. Pero when you pray and you yield yourself to the Lord, mamaya na makita mo, lumakas ka, at parang hindi mo kaya, nagagawa mo. Di ba? Nag-usap kami si Pastor Escobar tungkol sa experience na yan, na halimbawa, bago siya mag-preach, sabi niya parang nanghihina ako. Sabi ko, ganun din Pastor ang experience ko. Parte na rin yun ng atake ng Diablo siguro, and then parte na rin yun at tinutulutan ng Panginoon ang ganung bagay para hindi tayo magtiwala sa ating sarili, kundi magtiwala tayo sa Diyos. And when we learn to trust the Lord, we are being strengthened in the inner person. At ito ang nangyayari. Okay? So kaya nga po, ito ay pag-aaralan pa rin natin pagdating natin sa chapter 12, pero unahan ko na po ngayon, kailangan po matransform tayo. At ito ay nangyayari by the renewing of our mind. And do not be conformed to this world. Anong ibig sabihin? Do not be conformed to this world. Yung mindset ng sanlibutan, yung styles ng sanlibutan, huwag kang mag-conforme dyan. Okay? Sila, pwedeng magpalusot. Ibig sabihin, may mga under the table, corruption o kung ano. Do not be conformed to that. Okay? If you want to be transformed, there must be the renewing of the mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So mga kapatid at mga kaibigan, ito po ang pagtrabaho ng Banal na Espiritu para tayong binibigyan ng manual. At sa manual na ito, makikita natin ang paano. How does the Holy Spirit work in us? Communicating the Espiritu natin is strengthening our spirit, the inner person.